Di mo subukan, ngayon sa Kanya'y lumapit. Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Pagkawain ka ni Jesus,
Praise the Lord, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang araw ng Martes ng taong 2021. Muli pong naririto ang programa ng ating Panginoong Diyos, ang Sa Diyos Walang Imposible, na muli sa inyo po ay nag-aanyaya, na muli ay sama-sama po tayong maglingkod, mag-aral at magsaliksik ng kanyang mga salita. Ibig ng Diyos ay nais maranasan. Upang sa gayon, mga kapatid, ay kung ano man ang ating haharapin sa taong ito ng 2021, ito po ay ating matatag na mahaharap at atin po itong patuloy na mapagtatagumpayan dahil sa kapangyarihan at sa dulot ng buhay na salita ng Diyos. Amen. Kung sa kanya Kaya halina po kayo mga kapatid, muli po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay nag-aanyaya na tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Sama-sama natin pagbulayan ng salita ng Diyos upang sa gayon ay mas lalo nating makilala ang ating Panginoon Diyos at mas lalo tayong umunlad at lumago sa ating mga buhay pananampalataya. O Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundong ito, halina po kayo at tayo po'y sama-samang muli magpasalamat sa ating Diyos na buhay. ay nais mong itama. Sa Diyos walang So habang hinihintay natin ang iba nating mga kapatid, at tayo muna ay maghatid ng mga pabati sa ating mga kapatid na ngayon po ay nanonood mula po sa kanilang mga trabaho dito po sa Canada. Batiin po natin ang ating kapatid na si Brother Israel at Sister Marilu Quinto. They are watching from work. Good evening po dyan sa inyo, Sister Marilu and Brother Israel. At ganun na rin po sa inyong anak na si Chelsea, ha? sa Diyos walang imposible. At mula naman po rito sa Las Piñas, batiin natin Sister Lisa Villarico at ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak. Hallelujah. Ganoon rin po si Juliet. Good morning po at Happy New Year po, Sister Juliet. Kung sa kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. Walang imposible. At mula po rito sa Talon Tres, batiin natin Sister Ningning Moreno Ragasa. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos sa iyong buong pamilya. Hakin na Goko, Goten at Gon, at lalong-lalo na sa iyong asawa na si Brother Francis Ragasa at sa inyong manager na si Prisian. And good morning din kay Sister Lynn Kalinawan Primero ng San Nicolas, Bacoor, Cavite, at ganoon din sa iyong anak na si Andre. Sama na rin natin Sister Elena de los Santos na ngayon din po ay nanonood at nakikinig sa ating programa, at sa iyong asawa at sa iyong buong pamilya, ha? And Sister Rose Tasipit. At ganoon din kay Brother Romy Tasipit at kay Ruru. Isang mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Ay nais mong itama. Sa Diyos walang At mula imposible. naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite, good morning Sister Emmy Diaz. At ganoon din sa iyong mga anak na nagwo-work from home, kina Jonah, Ivy at Reds. At ganoon din sa iyong apo na si Rayhan. Walang sa Diyos walang imposible. Kung sa kanya talalapit, sa Diyos walang. Okay, kumusta na po ang pagpasok sa atin ng 2021 mga kapatid? Ayos lang po ba tayo? Maganda ba ang buena mano natin sa taong 2021? Pagpalain, biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. At purihin ang ating dakilang Diyos na buhay nung araw ng linggo. Hallelujah! Napakaganda ng ating gawain, ha? Praise God! Yung ating pong anointing service. Praise God! Ng Diyos ay nais Nagkaroon tayo muli ng sariwang pahid ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na langis na siyang kapahayagan ng kanyang banal na espiritu. Kanya'y mananalig. And
from Canada, batiin natin. Good evening kay Sister Memia Tupas Tapulaw. At ganun din sa yung mga kasama dyan, Sister Memia, kina Diana at kina JR. At ganun din sa yung mga apo na sina Maxine at Mia. Lalapit sa Diyos, walang So ano pang hinihintay po natin? Mga kapatid, mag-share na po tayo. Just press the share button. Mag-host na po kayo ng watch party upang sa gayon ay mas lalo pang maraming makapakinig ng kanyang mga salita. Good morning kay Brother Lloyd Nebres ng Ligas, Bacoor, Cavite at kay Sister Aida Nebres at sa inyong mga anak na sina LA, sina Lloyda at Adrian at gayon din sa iyong mga apo na sina Leiza at EJ. Hallelujah! ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang You're welcome, Maxine and Mia. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Bueno, tayo po ay bubungad sa ating pong panalangin ngayong pong umagang ito. Muli anyayahan po natin ang banal na presensya ng ating Diyos na buhay. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli kami po ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat muli biniyayaan po ninyo kami ng isang panibagong dagdag na araw. Muli nagising at namulat kami sa araw na ito upang sa iyo, O Diyos, muli magpasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang sa amin ay patuloy na ipinagkakaloob mo. At upang sa gayon, O Diyos, ay maipagpatuloy po namin ang aming paglilingkod sa iyo sa pamamagitan po ng aming sama-samang pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Ngayong oras na ito, lumalapit po kami na nagpapakumbaba, humihingi po kami ng tawad sa anumang mga kasalanang nagawa po namin upang sa gayon ay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap ang aming pong paglilingkod sa umagang ito. Muli pangunahan po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu, gabayan niyo po kami at turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. Maging bukas at maging malaya ang aming mga puso at isipan na ito'y aming tatanggapin bilang pagkain espiritual na sa amin ay patuloy na nagdaragdag ng kaalaman, paglago at pagunlad ng aming mga buhay pananampalataya. At sa oras pong ito, aangkinin puli namin ang iyong mga pangako na ang iyong mga salita ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita lamang, kung hindi ito ay laging nagtataglay ng kapangyarihan, sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya ngayong umagang ito, salamat po, O Diyos. Ako na yung lingkod. Muli ay nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Gamitin niyo lamang po akong instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Ako po'y nagsusumamo na ako po'y pahiran ninyo ng iyong karunungan at ng kaalaman. Lapatan po ninyo ako ng makalangit
na karunungan upang sa gayon, O Diyos, ay maihayag ko ng naaayon sa iyong kalooban ang iyong mga salita. At sa umagang ito, O Diyos, dalangin po namin na mas marami pa kong maabot ang iyong mga salita sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng iyong mga anak, Panginoon Diyos, ng programang ito. Upang sa gayon ay maganap at patupad po namin ng iyong kalooban na hindi mo ibig na mapahamak ang lahat ng tao, kundi sila ay dumating sa pagsisisi at tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga. Dinadakila at pinupuri ka namin. Sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming dalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Your name, Lord Jesus. Shoutout daw po kay Mary Jane Supremo na ngayon po ay nakikinig at nanonood. Ang pagbati po ay nanggaling po kay Sister Marilu Quinto. Hallelujah! Good morning sa iyo, Sister Mary Jane Supremo, at sa iyong buong pamilya. Pagpalain po ng Diyos ang inyong bagong taon. Hallelujah! At good morning po sa ating kapatid na mula po sa Dasmariñas, Cavite, kay Sister Annalisa Moreno de los Reyes, at ganun din po sa inyong mga anak, Sister Annalisa Moreno de los Reyes. At isang mapagpalang umaga rin po kay Architect Leo Rosas at kay Sister Nene Rosas, at ganun din po sa inyong apo na si John Lee at ang inyong anak na si Hansel, ha? And good morning din po kay Sister Alice Dacer Durano at sa iyong asawa na si Brother Nap Durano at kay David. And good morning din kay Sister Beck Garcia ng BF Resort Drive. Hallelujah! Happy New Year, Sister Beck Garcia, at sa iyong mga pamangkin na sina Kim at Mary. Sama na rin natin si Nanay Meding Soribio ng TS Cruz Subdivision na ngayon ay nanonood. Nanay Meding, isang mapagpalang bagong taon po sa inyo, at kay Tatay Marino Soribio at kay Obet Soribio at sa buong Veterans Motor Shop at sa inyong mga apo na sina Bimbi, sina Bob at Hart. Hallelujah! At ganoon na rin kay Dayan, ha? Mapagpalang umaga rin po sa aking magandang may bahay na ngayon po ay nanonood mula po sa Los Angeles, California, sa aking may bahay na si Rochi Darlena. I love you, sweetie. Sa kahirapan, sa karamdaman. And good afternoon din dyan, praise God, kay Desmond at kay Zaira. Okay, mga kapatid, tayo po'y magpapasimula sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito. Praise God, since tayo po ay nagsisimula pa lamang po sa taong 2021, ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa sulat po ni Propeta Isaias sa Kapitulo 43, talatay 18 hanggang 19. Praise God. Isaiah chapter 43, beginning verse 18 to 19. Kung kayo po ay may mga Bible, nakahanda na po ba?
ang inyong mga Bible, ang inyong mga ballpen at notebook. Mangyari lang po, mag-chat down po tayo, makipag-engage po kayo kay Pastor Manny upang sa gayon ay aking pong malaman na kayo po ay nakatutok pa rin at nanonood pa rin sa akin. Ano po, praise God. Napakahalaga po na kayo po ay nakikipag-engage, praise God. So, at higit po sa lahat mga kapatid, kung meron man po kayong nais na ipagpasalamat sa Diyos sa taong sa taong ito mga kapatid o sa nakaraang taon, at nais nating pasalamatan kung meron man po kayong nais na ipagpatotoo, pwede po ninyong PM o isulat po, i-comment po ninyo sa ating comment section box mga kapatid. Babasahin ko po yan sapagkat ito po yung pagkakataon na mapasasalamatan ninyo ang Diyos through this program. Kaya sige na po, pakisulat lang po, paki-PM lang po, chat down lang po dito po sa ating pong comment section ang gusto po ninyong ipagpasalamat sa Diyos ngayong pong taong 2021. At kung ano man po ang nais ninyong mapagtagumpayan at matupad ngayong pong taong 2021. Babasahin po natin yan upang sa gayon ay maraming mga kapatid natin ang ma-encourage po. No po? Hallelujah. So Isaiah chapter 43 beginning verse 18 to 19, ang sabi po rito, the Lord says, forget what happened before and do not think about the past. Look at the new thing I am going to do. It is already happening. Don't you see it? I will make a road in the desert and rivers in the dry land. Yan po ang napakagandang sinasabi dito sa aklat po ni Propeta Isaias. Ang sabi po rito, kalimutan daw po natin ang mga nangyari at naganap nitong nakaraang 2020. At huwag na raw doon nating aalalahanin pa ang mga nakaraan. Masdan ninyo, sabi rito, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. At ito'y nangyayari na mga kapatid. Hindi ba ninyo nakikita? Sabi niya rito, mga kapatid, ano po? So napakaganda po ng talatang ito kung papaanong tayo ay tuturuan ng Diyos na makapagpasimula ng sariwa. Praise God, no? Yung pong tayo po, kumbaga, sa isang teknolohiya o sa computer, meron tayong tinatawag na refresh. Ano po? Kapag tayo po ay ninais po nating nahihirapan po tayo sa pagbubukas po natin ng mga kumbaga yung ating pong mga ginagawa sa ating computer, minsan nagloloko ang ginagawa natin, nire-refresh natin o nire-reboot po natin o nire-restart po natin. So ganun din po mga kapatid, sa taong ito ng 2021, tayo po ay tuturuan ng Diyos kung papaano po tayo makapagpapasimula ng bago, mga kapatid. Ano po? Kung papaano natin sisimulan ng isang napakasariwang pasimula ang taong 2021. Alam naman po natin mga kapatid, no, na tayo po ay hindi kagandahan po. O sabihin na natin hindi talagang maganda ang nagdaang taong 2020 sa buhay po natin. But still, mga kapatid, ang 2020 ay pwede pa rin maging maganda sa buhay po natin kung meron po tayong natutunan. No po? Magagawa pa rin nating maging maganda ang nakaraang taon kung meron tayong dalang aral, may natutunan tayong aral sa taong 2020. Kaya nga, mga kapatid, ako po'y humihimok sa inyo at nag-aanyaya na kung meron po kayong natutunan na aral sa taong 2020, pakisabi nyo lang po sa akin, babasahin po natin dito. Praise God, hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos upang sa gayon ay makapagbigay po tayo ng kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Hallelujah, praise God. Tulad ko po mga kapatid, no, yung taong 2020, marami po akong natutunan sa taong 2020.
Natutunan ko na pwede pala tayong mag-aral ng salita ng Diyos araw-araw. Pwede pala akong mag-share sa inyo through this program, through this technology, na dati po ang teknolohiyang ito ay nagagamit lamang po natin sa mga kung ano-anong mga laro o kung ano-anong mga bagay. But ngayon po ay nagiging kapakinabangan na po ngayon through the Word of God, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ang teknolohiyang ito, at ako po ay natuto po na patuloy na mag-aral at magsaliksik, at patuloy o Diyos, patuloy na magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Hallelujah! So marami po ang naidulot, no? Maraming aral, mga kapatid. Kaya tayo po ngayon ay nag-aanyaya sa lahat, kung meron po kayong natutunan, no? Hindi ho, praise God, na masasabi po natin, sabi ko nga sa inyo, no, magiging maganda pa rin sa inyo ang 2020 kung kayo ay natuto sa mga aral na dinala sa atin ng taong 2020. Alam naman po natin, mga kapatid, na tayo po ay dumaan sa isang napaka-historical na taon, ano po, kumbaga ay history na po yung taong 2020 sa atin, no? Kaya nga, mga kapatid, makikita po natin na sa mga oras na ito ay nais ng Diyos na ako at ikaw, tayong lahat, ay magkaroon ng isang magandang simula. Bagamat pangit yung mga nagdaang taon sa atin, itong taong 2020, still, naririto po tayo, mga kapatid, nakatayo pa rin tayo, nanonood pa rin tayo, buhay pa rin tayo, humihinga pa rin tayo. Ano po, kahit nagaano kasama at hindi kaganda yung nakaraang taon, ang napakahalaga ngayong taong 2021, humihinga ka pa rin. No? Buhay ka pa rin. At ang sabi nga ng aklat ng Isaiah chapter 60, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. See, darkness covered the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Nation will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Hallelujah! Praise God! So ngayon, mga kapatid, paano tayo magsisimula ng isang panibagong simula, ng isang sariwang simula, ng tinatawag natin pong fresh start? Ito ang ating pong pamagat. Fresh start. The fresh start. Okay. Hallelujah. So, ngayon po, ang gagamitin ko pong salita sa inyo mismo ay yung salitang start. Kukunin natin dyan ang paraan kung paano tayo makapagpapasimula ng isang sariwang panimula. Praise God. Okay? Gagamitin natin yung salitang start. Hallelujah. Wala pa rin po kayong masasabi tungkol sa kabutihan ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Mag-type na po kayo. Hallelujah. So, unang-una, letter S stands for, ito po ay kumakatawan, ang salitang S po ay kumakatawan po sa stop making excuses. Hallelujah. Yan po ang una. Para makapagpasimula tayo ng isang panibagong simula, ng isang sariwang simula sa taong 2021, hintuan na po natin ang paggawa ng mga dahilan, mga alibay. No, yung bang, mga kapatid, yung bang masasabi po natin na hindi ko magawa ang mag-share kasi hindi naman ako pastor, hindi naman ako nag-aral sa Bible school. No? Hindi ko magawa ang magpatawad kasi tao lang ako, at sa katunayan hindi naman ako ang nauna, siya naman ang nauna. So maraming dahilan, maraming excuses ang tao. Kaya hindi ho makasulong ang buhay, hindi ho magawa na mabago ang takbo ng buhay, ay dahil marami pong dahilan. Praise God. Ano po? Instead na sabihin na lang na ako'y nagkamali, sorry,
ako'y nagkulang, naghina, ako ay kumbaga ay may pagkukulang, ay hindi eh. Nagkakaroon pa ng katuwiranan, no? Kinakatuwiranan pa ang kanilang mga ginagawang hindi tama. Gumagawa pa ng mga dahilan, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. Okay, sabi po ni Sister Lisa Villarico, papatotoo ko po, Pastor, nagpapasalamat po ako dahil sa nangyari sa buhay ko ng taong 2020. Nakilala ko po ang Diyos dahil sa inyo. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos walang imposible. At sa friend ko, sa kaibigan ko na si Rose Tasipit, na nabuksan ang puso ko para makilala ko si God. Ang dami pong nabago, sabi niya po rito, praise God. Ang daming nabago sa buhay ko at pag-uugali ko. Madami po akong natutunan. Ipasasalamat ko po kay buti mo, Panginoon, sa buhay namin ng mga anak ko na kahit minsan hindi mo po kami pinabayaan. Salamat po, Lord. Salamat din sa mga kapatid ko sa Diyos. Walang imposible, sa magandang pagtanggap po sa amin. Salamat po. Amen to that, Sister Lisa Villarico. Ayan po ha. Inumpisa na po Sister Lisa. So, sino pa ho ang susunod, mga kapatid? Halina po kayo at tayo'y magpasalamat sa Diyos. So, yan po mga kapatid, ang una, no? Stop making excuses. Yung pong mga nagagawa po natin, wag na po natin bigyan dahilan, wag na po tayong magdahilan. Kung tayo nagkamali, magsisi tayo, magtapat po tayo sa Diyos. Sapagkat sabi po ng Proverbs chapter 28 verse 13, anong sabi rito? If you hide your sins, you will not succeed. If you confess and reject them, you will receive mercy. Sa isang translation, ang ginamit po dito, he gets another chance. Kapag tayo po ay nagsisi, nagpahayag, hindi natin itinatago ang ating mga kasabi rito, if you hide your sin, you will not succeed. Mga kapatid, so that is why God is giving us a second chance. He is a God of a second chance or many chance, mga kapatid. Na kahit na tayo po ay nagkakaroon ng mga pagkukulang sa ating pong buhay, ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin pa rin sa ating mga kasalanan. Basta tayo po, mga kapatid, ay magiging tapat lamang at huwag nating bibigyan ng katuwiran ang mga ginagawa po nating mga pagkakamali. Yung ginagawa po nating hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Sabi nga it takes too much energy to act perfect. Don't worry about falling. Just keep getting back up again. Ibig pong sabihin, mga kapatid, tayo po ngayong taong 2021 ay tigilan na po natin. Yung tignan po natin ang ating mga sarili na biktima lagi tayo ng sirkumstansya. Biktima lagi tayo ng pagkakataon, no? Tandaan po ninyo, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, no? Ng isang buhay na nais niyang maging buhay po natin. Praise God. No, ang buhay na alok sa atin ng Panginoon Diyos ay isang buhay na ganap at kasiya-siya. So, sa mga oras na ito ay wag na tayong magsisihan at wag na tayong manisi ng isang tao dahil sa nangyari sa buhay po natin. No po? Praise God. Stop blaming other people. Hallelujah. Akuin na lang natin kung tayo man ay nagkamali at nagkasala. Kaya ang unang hakbang sa success is to admit where you are right now. Hallelujah. Amen? Praise God. Kaya nga, kung tayo man po ay may mga pagkakataon na hindi maganda ang ating sitwasyon at kinalalagyan, ay aminin na lang natin na tayo nagkamali. Na ang problema ay tayo rin mismo. Na tayo rin ang gumawa. Ano po?
Kaya nga, sinasabi po rito, for you to start a new thing, no, to experience new thing sa taong 2021, stop making excuses. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Amen? And then, ikalawa, letter T stands for take inventory of your life. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 4, ano sabi dito? Did all your experience mean nothing at all? Surely it means something. Praise God. Anong ibig sabihin? Let's learn from our mistake. Lahat ng ating pong naranasan sa ating buhay ay may aral po. Lahat ng mga bagay na nararanasan po natin, meron pong aral na napupulot diyan. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, no, sabi niya, yung bang inyong mga karanasan, sabi niya, ay baliwala baga sa inyo? Sabi niya, surely it means something. Meron kayong matututunan diyan. Experience isn't the best teacher, but it's certainly the most expensive. Ano bang natutunan po ninyo sa taong 2020? Mag-inventory po tayo, no? Tignan po natin. Suriin po natin, mga kapatid, upang sa gayon, kung anuman yung mga pagkakamali na nangyari at naganap ng taong 2020 ay hindi na po natin uulitin sa taong 2021. Sabi nga ho ng isang kwento, meron daw hong 2 tao na nag-apply ng trabaho. Yung isa, meron po siyang experience na 20 years experience. At yung isa naman ay 3 taon ang kanyang experience. Hallelujah. Subalit, ang natanggap po ay yung 3 taon kumpara doon sa 20 taong experience. Kaya nagprotesta po itong taong ito na mayroong 20 taong experience. Sabi niya, bakit hindi ako natanggap samantalang yung tinanggap ninyo ay 3 taon lang ang kanyang karanasan. Samantalang ako ay 20 taon ang aking karanasan. Yun po ang kanyang tanong doon sa manager ng kumpanya. Ang sabi ng manager, sabi niya, you don't have 20 years experience. You have 1 year's experience 20 times. Yun po ang kanyang sinabi. Meron kang karanasan na 1 taon sa 20 sabi rito 20 beses. Praise God. Ibig pong sabihin, ganun lang po taon-taon ang kanyang experience, hindi nababago. Paulit-ulit lang. No, sabi niya, praise God, you don't have 20 years experience, you have 1 year's experience 20 times. Hallelujah. Kaya nga sinasabi rito, mga kapatid, ay dapat po na tayo ay mayroong natututunan sa bawat masasamang karanasan na pinagdadaanan po natin sa ating buhay, lalong-lalo na itong taong 2021. Po? O 2020. Praise God. Ang sabi po ni Sister Ningning Moreno Ragasa, praise God, God is really good to us during pandemic. Pastor, nag-prosper po lalo ang buhay namin. Hallelujah! Many clients sa Providence, 31 person, Pastor, may humabol pa na 2 bago ang 2021. Balit 33 na po. Praise God! Nag-open ang immigration ng Canada para sa undeclared children na hindi nag-declare, kaya ongoing na papers ng mga apo ko. God sees our heart, Pastor, if you declare the verse of Jeremiah 33:3. Walang, sabi nito, na ang panalangin
at pagbabasa ng salita ng Diyos, lahat ng papuri, parangal at pagsamba ay para sa ating Diyos. Amen to that. To God be the glory, Sister Ningning Moreno Ragasa. So, sige po, kayo po ay nag-type pa ho, mga kapatid. Magpatuto po kayo. Ayan, praise God. Ganyan po yung pag-inventory po natin, mga kapatid, ha. Mag-inventory po tayo at tignan po natin kung ano ang meron tayo na madadala natin sa taon 2021 na magagamit po natin. Praise God. Hallelujah. Kung kinakailangan na humanap tayo ng mga, kumbaga ay mga bagay na magagamit po natin, tulad po ni Moses na tinanong siya ng Panginoon Diyos, no? Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Moses? Ano yan na nasa kamay mo? Sabi niya, ito po'y tungkod. Inihagis niya, yung tungkod na yun, ginamit ng Diyos para gumawa ng himala at ipakita ang kanyang kapangyarihan. Si Samson, praise God, anong ginamit ni Samson? Isang panga ng isang donkey at yung pong isang bata na nagpakain ng libo-libo na may dalang happy meal. Ano po? Praise God. So anong meron kayo sa inyong buhay, mga kapatid? Mag-inventory po tayo na pwedeng gamitin ng Diyos upang siya ay gumawa ng himala sa ating buhay. Praise God. What do you have that you can make a fresh start with, mga kapatid? Take inventory. Tignan po ninyo. Baka meron kayong talento. Baka meron kayong isang bagay na pwedeng gamitin ng Diyos. Naalala niyo yung isang babaeng balo na tinanong, anong meron ka sa iyong bahay? Praise God. Dahil siya nabaon sa utang, hinahabol siya. Praise God. Anong sabi ng babae? Wala ako maliban sa isang bote ng langis, at iyon ang ginamit ng Diyos para siya ay makaahon, para siya mapalaya sa kanyang pagkakautang. Praise God! Kaya sa ating buhay ngayong taong 2021, baka meron po kayo, mga kapatid, na may mga bagay kayo na natatago, na nais ng Diyos na gamitin para kayo ay magtagumpay sa taong 2021. So yan po, take inventory what God can use. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. So stop making excuses. Ikalawa, take inventory kung ano ang pwedeng gamitin ng Diyos. And then letter A of start is what? Act in faith. Act in faith. So ito po, ang isa pang kapatid natin na magbibigay ng kanyang patotoo, praise God, kay Ate Eloy Labis Miquiabas ng Dasmariñas, Cavite. At alam niyo po, si Ate Eloy ay isang guro po ito. Isa po siyang public teacher, praise God. Ano sabi niya dito? Hallelujah, nagkaroon ng mas maraming oras na makapagnilay-nilay sa salitang ng Diyos at makapagbahagi sa pamamagitan ng social media. Amen. Binigyan ako ng pagkakataong makapagbahagi ng salita ng Diyos virtually at face to face. Praise God. Hallelujah. Dalawa na po ang group na bina-Bible study ko. Amen to that, Ate Eloy. Hallelujah. Si Mr. ko po ay lalong lumago sa pananampalataya at personal na relasyon sa Diyos. Ikaapat, God allows me to pass my thesis in my masteral degree course. Amen. Glory. Sobrang blessing po, at bago magsara ang taon, na-promote na po ako from teacher 1 to teacher 3. Amen. Praise God. Hallelujah. Lahat po ng aking mahal sa buhay ay hindi po nagkasakit at hindi nagutom. Nagamit po ako ng Lord to bless other people who are in need. Highest praise and glory to God. Amen to God, Ate Eloy. Praise God. Hallelujah. Yan po ang mga patotoo, mga kapatid, na makapagbibigay po sa bawat isa na nanonood ngayon ng encouragement, ha? Hallelujah. So, purihin po ang ating Panginoon Diyos. And then, kay Sister Lily Pangilinan naman po, sabi niya rito, napakabuti ni Lord, dami kami na apektuhan ng pandemic. Tuloy-tuloy ang trabaho na kapag bahagi po sa mga nangangailangan, di kami umaalis ng bahay, di nakatapos mag-online at mag-praising song. Yan po, praise God, ang sabi po ni Sister Lily Pangilinan.
at kay Brother Albic Pangilinan. Yan po ay napakasipag niyang mag-asawang yan na mag-share. Marami po silang nadala at nabahagian ng programa po natin. Itong mag-asawang ito, lalo na po Sister Lily Pangilinan, ha? Praise God, hindi ho umaalis papuntang trabaho yung mag-asawang yan nang hindi ho tinatapos ang ating programa. Kaya naman palagi silang pinagpapala ng Diyos na buhay. Si Brother Bob, meron siyang prayer request. Please pray for Simon Owell, still fighting organ failure. Daisy Smith is thanking your prayers, but she is hopeless and nagtaning na anytime. Let's continue to pray, church. Amen to that. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, stop making excuses. Take inventory what God can use sa inyong buhay, mga kapatid. For you to start fresh this year 2021, letter S stands for, ginamit natin yung salitang start, ha? Stop making excuses. Take inventory what God can use. Then, letter A stands for act in faith. Minsan, kailangan lang natin humakbang ng unang hakbang, mga kapatid. No? Praise God. Katulad ng mga sanggol, para sila tuluyang makalakad, kinakailangan nilang humakbang ng unang hakbang. Tandaan po ninyo, building the building took a major step in faith. Mga kapatid, lahat, maging sa trabaho natin, para tayo magtagumpay, kailangan natin ang unang hakbang ng pananampalataya. Maging sa kinabukasan po natin, unang hakbang sa pananampalataya. Huwag nating hayaan na ang takot ay mamayani at umira sa ating buhay, mga kapatid. Because fear paralyzes your faith. Praise God. But faith always act. Faith is an act. A step. A step. Isang hakbang. The way to get rid of fear is to defiantly act in faith. Hallelujah! Kaya nga maganda yung logo po ng ng Nike. Alam niyo ba yung Nike? Yung kanilang motto doon. Ano ang motto ng Nike? Ang motto ng Nike, just do it. Just do it. Yan po, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga isang kamangha-mangha, no? Kung papaanong ang ating Panginoon Jesus ay gumawa ng himala sa ating kalagitnaan at sa maraming tao. Tandaan po ninyo, ang pananampalataya ay hindi ito isang damdamin lamang, but it is an action. An action. Hallelujah. Praise the Lord. Bigyan daan natin ang patotoo po at pasasalamat po ni Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Sabi niya, best gift po ng Panginoon sa amin ay pinagaling ang anak ko sa COVID 2 days before Christmas. Iba talaga maghimala ang Diyos sa buhay nating lahat. To God be all the glory. God is good all the time and all the time God is good. Amen to that. Hallelujah. Purihin ang Diyos, ha? Sabi ko, salita ng Diyos ang Okay, act in faith. Sabi nga ng Matthew chapter 9 verse 20 to 22. Yung pong babaeng inaagasan, naalala po ninyo, mga kapatid? Anong sabi niya sa kanyang sarili? Mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. Itong babaeng ito, for 12 years, ay mayroon pong tinatawag na bleeding. Ano sabi sa verse 21? She said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said, your faith has healed you. And the woman was healed from that moment. From that moment, mga kapatid. Bakit po? Kasi humakbang siya. Kaya, ngayong 2021, kayo ho ba'y humakbang na sa pananampalataya? Lalo na when it comes to financial. Gusto niyo maging financial, gusto niyo ng financial blessing o financial prosperity this year 2021? Humakbang kayo sa pananampalataya.
magkaroon kayo ng seed of faith. Seed of faith, magtanim po kayo, mga kapatid. Ha? Yan po ang hakbang ng pananampalataya. Kung nais mong hindi ka pagkukulangin ng Diyos sa taong 2021 at dire-diretso ang provision ni Lord sa iyo, just act in faith. Hallelujah! Kaya nung linggo, hinamon ko ang mga member na magtanim, mga kapatid, magkaroon ng seed of faith for the year 2021. At yan po'y ginagawa namin taon-taon, mga kapatid. Pagka kami ay nagkakaroon ng anointing service, kasama na po dyan yung seed of faith. Kaya naman ang mga anak ng Diyos, sa Diyos walang imposible, kailanman ay hindi pinagkulang ng ating Panginoong Diyos. Ha? Imagine, isipin ninyo mga kapatid, halos 1 taon po tayo na lockdown. Walang income ang church, and yet, nakakabayad po tayo ng upa po natin. Ha? Sipin nyo yun. Bakit? Kasi ang church natin ay nagtatanim din po mismo ng seed of faith, mga kapatid. At ang mga anak ng Diyos ay nagtatanim din po ng seed of faith. Kaya, lahat ng mga taga sa Diyos walang imposible ay hindi kailanman pinagkulang ng ating Panginoong Diyos. Bagkus, sila ay lalo pang pinagpala. Tulad ng patutuo ni Sister Ningning. Hallelujah! Praise God! Tandaan ninyo, faith is expressed by action. Ha? Sabi ng James chapter 2 verse 14, "My brothers and sisters, if people say they have faith but do nothing, their faith is worth nothing. Can faith like save them?" Sabi nito, can faith like that save them? A brother or sister in Christ might need clothes or food. If you say to that person, "God be with you, I hope you stay warm and get plenty to eat," but you do not give what that the person needs, your words are worth nothing. In the same way, faith that is alone, that does nothing, is dead. Someone might say, "You have faith, but I have deeds. Show me your faith without doing anything, and I will show you my faith, what I do. You believe there is one God? Good. But the demons believe that too, and they tremble with fear. You foolish person, must you be shown that faith does nothing, is worth nothing. Abraham, our ancestor, was made right with God by what he did when he offered his son Isaac on the altar. So you see that Abraham's faith and the things he did work together. His faith was made perfect by what he did. Hallelujah! Praise God! Amen! Glory to God! Kaya nga, faith, sabi rito mga kapatid, is expressed by action. Hallelujah! Okay, sabi po ni Architect Leo, God is good. Hindi naapektuhan ng pandemic at trabaho ang mga bata sa Canada. Salamat sa proteksyon, gabay at blessing for the family. Amen to that, Architect. Hallelujah. Amen. So, ano po yung ating mga nakita? Stop making excuses. Take inventory what can you build on or what God can use. Then act in faith. Letter R stands for refocus, mga kapatid. Refocus. Nang ibig pong sabihin is to look at the right things and look away from the wrong things. Hintuan na natin. Sabi rito, i-focus po natin, ituon natin ang ating mata, ang ating isipan, ang ating puso sa mga tamang bagay. Layuan natin ang mga maling bagay. Kaya, pumokus na tayo sa taong 2021. No? Kalimutan na natin itong COVID-19 na ito, mga kapatid. History na lang yan. Focus po natin ang ating puso. Sabi nga rito sa Proverbs 4:23. Anong sabi sa Proverbs 4:23?
Be careful what you think because your thoughts run your life. Ang linaw yan Be careful, mag-ingat kayo sa inyong mga iniisip because your thoughts run your life. Hallelujah! And then, ano sabi ng Hebrews chapter 12, verse 1 and 2? We should remove from our lives anything that will get in the way and the sin that so easily hold us back. Let us look only to Jesus, the one who began our faith and who make it perfect. Nang ibig pong sabihin dito, ang original na ibig sabihin nito ay looking away from distraction. Looking away from distraction. And began and focusing on one thing. Mga kapatid, ano yon? Saan? Sa ating Panginoong Diyos. Huwag natin tignan yung mga bagay na makakadistract sa ating paglilingkod, yung makadidistract sa ating pananampalataya, yung makakadistract sa kaligayahan po natin, sa kalusugan po natin. Mga kapatid, hallelujah! Praise God! Sabi po ni Sister Becky Garcia, Pastor, parang hindi kumpleto ang araw ko nang hindi ako nakakapakinig ng words of God simula nang manood ako sa live mo. Praise God! To God be all the glory, Sister Becky Garcia. Hallelujah! So, ibig po sabihin, mga kapatid, put your life on auto-focus. Yung bang mga gadget ninyo, o kaya katulad po ng mga camera, yung may mga camera ho na mayroong pong autofocus, okay? Hindi mo na kailangan i-focus, nag-automatic focus na po. Dapat ganun po ang buhay po natin. Meron tayong autofocus, no? Huwag nating hayaan na ang ating isipan, ang ating puso, ay makulapulan ng mga bagay na hindi maganda. Kailangan tayo po ay magkaroon ng isang bagay na makapagbibigay sa atin ng patuloy na pagtuon, pag-focus sa ating Panginoon. Katulad po ng salita ng Diyos. It is because the Word of God has the power to release you into new thinking. Praise God. Hallelujah. Transformation of your mind is more than decision. It is byproduct of living in the Word of God. Hallelujah. Okay, sabi naman po ni Sister Memia, Pastor, marami akong natutunan sa mga aral mo simula ng pandemic. Lagi ko nang ginagawa ang manalangin at laging nagpapasalamat sa anumang bagay. At lagi akong nananalangin na bigyan ako ng karunungan. Praise God. Ang isang ibibigay niya sa akin ay yung pong sa akin yung pagluluto ng mga kakanin. Praise God. Amen. And praise God, marami na ang tumatangkilik na mga Pinoy. To God be the glory. Isipin nyo nga naman yan Kung hindi pa nagkaroon ng pandemic, hindi magkakaroon ng negosyo ito si Sister Memia. Thank you, Pastor, sa mga message mo araw-araw na ito'y patuloy na nagbibigay kalakasan, spiritual. No? Hallelujah. Kalakasang spiritual. Hallelujah. Amen. Isipin nyo yan. O dahil sa pandemic, biglang naging business woman tuloy si Sister Memia. Praise the Lord. Hallelujah. Business woman ng mga kakaning Pinoy. Hallelujah! Baka meron pa o dyan. Yan po mga kapatid natin, itong pagpapatotoo natin, yung pong inventory natin, ay gagawin po natin araw-araw. Praise God. Praise the Lord. So, ayan po mga kapatid, yung mga kapatid natin na babasa po nyo ang kanilang mga patotoo, ang kanilang mga bagay na natutunan sa taong 2021. So, yan po, refocus Alisin na po natin yung focus natin sa taong 2020. I-refocus na po natin ang ating isipan dito sa taong 2021 na kung saan ang Diyos ang ating pong pagtutuunan ng ating pansin, ng ating isipan, ng ating paningin, ng ating paglilingkod. Hallelujah. Kahit na ano pang sabihin na mga bagay na katatakutan na ibinabalita, no? Na may mga bagong virus, wag tayong tumingin diyan, no? Kaya nga sinasabi, no, let us not magnify wrong things.
Kasi pag minagnify po natin ang mga maling bagay, masasamang balita, lalo lang lalaki yan. Mga kapatid, all you have to do is to magnify God in your life. To magnify the Word of God in your life. To magnify your faith. Yan po para lumaki ang Diyos sa buhay natin. Lumaki ang pananampalataya po natin, mga kapatid. Magnify good things, not bad things, not wrong things, but right things in your life. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Letter T, panghuli po, ng salitang start is trust God. Trust God. Pagtiwalaan ang Diyos sa taong 2021. Sabi ng Mark chapter 11 verse 22, have the God kind of faith. Jesus answered. Have the God kind of faith. Mag-ingat po tayo na ang ating expectation ay dapat hindi mali at hindi tama. Okay? What are you trusting your life to? Kapatid, are we trusting our own efforts, our training, our experience, or whatever? Ha? Sino pinagtitiwalaan nyo ngayon? Sa taong 2021, mag-ingat po tayo kung sino ang ating pinagtitiwalaan. Baka nagtitiwala na tayo sa ating pong kakayanan dahil makikita po natin na dahil sa ating pagsisikap, maaring umuunlad kayo, nagkaroon kayo ng negosyo, okay? Kaya doon nababaling ang inyong pagtitiwala sa inyong sariling kakayahan. Always remember what Zechariah chapter 4 verse 6. Ano sabi ron? Then he told me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. You will not succeed by your own strength or power. Maliwanag yan, ha? You will not succeed by your own strength or power, but my spirit says the Lord Almighty. Hallelujah. Hindi ka magtatagumpay sa taong 2021 sa sarili mong lakas, sa sarili mong karunungan at kakayahan, kundi magtatagumpay ka dahil sa Espiritu ng Diyos, sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu. Hallelujah. Maaring ang pakiramdam mo ay nabigo ka sa taong 2020. Pero tignan mo, kapatid, naririto ka pa rin sa mundong ito. Maaring sa taong 2021 ay masasabi mong naging useless ang buhay mo. But you are still here. Nandito ka pa rin. So, anong ibig sabihin yan? May pagkakataon pa na ibinibigay ang Diyos sa iyo, sa buhay mo, sa kinabukasan mo, sa taong 2021. So, trust God, your life, and your future. This 2021. Start a new way of life. Hallelujah. Kapatid, tigilan na natin ang paggawa ng dahilan na kesyo, hindi ako marunong, hindi ko kaya, mahina ako, tao lang ako. Huwag na tayong magdahilan, kapatid. Hindi tayo magiging matagumpay kung lagi na lang tayong may dahilan. May dahilan tayo sa paglilingkod, may dahilan tayo sa pag-share ng Word of God. Praise God. Suriin mo, take inventory ang buhay mo. Baka may magamit ang Diyos sa buhay mo, mayroon kang itinatago na talento, kapatid.
at tumakbang ka sa pananampalataya at i-refocus mo ang iyong puso at isipan sa mga bagay. Sabi nga ng Philippians 4:8, no? Whatever is pure, whatever is true, sabi roon, anumang bagay ang totoo, bagay na kagalang-galang, bagay na malinis, bagay na kaibig-ibig, bagay na mabuting ulat, bagay na katanggap-tanggap, isipin mo ang mga bagay na ito. Philippians 4:8. Huwag tayong mag-isip ng anumang masamang bagay sa taong 2021. Magtiwala tayo sa Diyos na pinaglilingkuran po natin. Hallelujah. Amen? Praise God. Glory to God. Tayo po'y dadako po sa ating pong mga kahilingan ngayon pong umagang ito. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kaniya'y walang mahirap. Praise God. Sama natin sa panalangin si Simon Owell na merong organ failure at gayon din si Daisy Smith. Praise God. Hallelujah. Sama rin natin sa panalangin si Nia Nonato at Bea Nonato at maging si Brother Ronnie Atendido ay sama rin natin sa panalangin. Ganon din po, sama rin natin sa panalangin si Rufino, Rogelio, praise God, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel at Arian Costales. Ganon din si Rowena, si Red Morgan and Connor Merriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa. At sama rin natin sa panalangin si Sister Marilyn Estonactoc Foster, Romerico Dumlao, Diosdado Guteras, praise God, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Sorribio, Andrea Aranda, Flordelisa and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala family, Beth and Ray Ramirez and family, Brian Bienviaje. At sama rin natin si Rosel Domingo, Eupremia Cone, Lisa Villarico at ang kanyang mga anak Ernie Perez, Ronald Chan, George Chidoro, Remy Costales, Skyhawk GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Trisket Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo Rosas, Bookkeeping Firm ni Sister Lily Pangilinan, at ganoon din ang Car Rental Services ni Brother Lloyd at Brother Fred Lopez, at ganoon din po sama rin natin ang Providence Memorial Plan at ang Dimbis Lutong Bahay, at ganoon din po ang mga paupambay ni Nanay Leti Ignacio at ni Sister Remy Costales. Praise God. So tayo'y dumulog at lumapit sa banal na trono ng ating Panginoon Diyos upang ating kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan natin ito. Hallelujah. In your name, there is healing. In your name, there is salvation. In your name, there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa mga salitang aming natunghayan, Panginoon Diyos, pinagbulay-bulay at amin pong patuloy na itinanim sa aming mga puso at isipan upang ito'y maging bunga o magbunga ng pananampalataya. Salamat sa mga kapatid na nagpatotoo
nagbahagi ng kanilang mga naging karanasan sa taong 2021 at sa taong 2020 na meron po silang natutunan na ito'y nagdulot sa kanila ng magandang resulta, Panginoon Diyos. Bagamat hindi kagandahan, ang nagdaang taon ay marami po silang nakamtang biyaya at pagpapala sapagkat tunay nga po na ang iyong pangako sa amin ay tunay at totoo. O God, kaya nagpapasalamat po kami ng labis. Ngayong umaga, O Diyos, muli aangkinin po namin ang iyong pangako sa iyong mga salita na kung kami, O Diyos, ay mananalig at lalapit at hahakbang sa pananampalataya, ay magkakaroon ng kasagutan at katugunan ng aming mga panalangin. Kaya't ngayong umaga, O Diyos, narinig po ninyo ang mga pangalang binanggit sa mga kahilingan ito, O Diyos. Mayroon silang iba't ibang mga kahilingan, iba't ibang karamdaman, Panginoon. Kaya ako'y nananalig at sumasampalataya na sa iyo ay walang imposible. Sa pangalan mo ay mayroong katugunan, mayroong himala, mayroong kagalingan, Panginoon Diyos. Kaya naman ang aming kapatid na tila baga nawawalan ng pag-asa, na sa pakiramdam niya, Panginoon, ay wala na siyang lunas ngayong umagang ito, Panginoon. Ipakita mo po sa kanya, iparanas mo po sa kanya ang iyong makalangit na himala, na ang tao hanggat buhay ay at hanggat umihinga ay may pag-asa. Kaya ngayong umagang ito, Diyos, inaangkin ko ang iyong mahimalang pagkilos sa buhay po ng aking kapatid na ito, na ikaw ang Diyos na maglalapat ng kagalingan sa buhay po ni Daisy Smith right now, O God. In Jesus' name, O Lord. Lord, sisilay ang bagong pag-asa sa kaniyang buhay, Panginoon Diyos. Makararanas siya ng makalangit na himala sa umagang ito, Panginoon Diyos. At ganoon din po si Simon Owen, Panginoon Diyos, na lumalaban sa kanyang organ failure, O God. Right now, we declare deliverance and healing, Lord, divine miracles, Lord, sa mga kapatid kong ito, na mayroong pinagdadaanang mabibigat na sakit at karamdaman tulad ng cancer, tulad ng sakit sa puso, tulad ng kidney problem, tulad ng mga arthritis, gout, Lord, mga nerves problem right now. In Jesus' name, Lord, inaangkin po namin ang kanilang kagalingan. Lord, hindi po kami nanghihinawa, hindi kami magsasawa na laging ilapit at idulog sa iyo ang mga kahilingan ito. Gaya ng sinabi mo, Panginoon, huwag kaming manghihinawa sa paglapit at pananalangin. At ngayong umagang ito, Diyos, maging ang mga kapatid na mayroong suliranin sa kanilang mga damdamin, sa kanilang isipan, mga taong ang dinadala ay mga emotional problem, mental problem, O God, right now, in Jesus' name, Lord. Bigyan niyo sila ng kapanatagan at kapayapaan ng kanilang puso at ng kanilang mga isipan. Salamat po, Diyos, ngayong umaga na ikaw ang gagawa ng himala sa kanilang buhay. Maging sa buhay po ni Rosel, O God, at sa buhay po ng mga kabuhayang ito na binanggit po namin na pinagyayaman ng iyong mga anak, iba't ibang uri ng mga kabuhayan, mga trabaho, Panginoon Diyos, pagpalain po ninyo. Lord, salamat po, napatunayan namin na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Kung papaanong kami pinagpala mo sa taong 2020 sa kabila ng mga pandemya, sa kabila ng mga krisis, sa kabila ng mga nagsarang mga trabaho at mga negosyo, subalit ang mga kabuhayan ng iyong mga anak ay patuloy na namamayagpag, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw ang kanilang partner, Panginoon Diyos. Sapagkat hindi sila nakalilimot na parangalang ka sa bahagi ng kanilang mga kabuhayan. Kaya naman, O Diyos, dumadaloy ang biyaya at pagpapala sa mga kapatid kong ito. Salamat po, Diyos. Patuloy ang pag-iingat mo sa aking may bahay na si Rochi, O God, sa kanyang pag-araw-araw na pagpasok sa trabaho, sa kabila ng napakataas na kaso ng COVID sa Amerika, kay Desmond, kay Zara, sa mga in-laws ko, Panginoon Diyos, kamag-anak namin na nasa ibang bansa, Panginoon, maging sa mga kapatid namin, Panginoon, na nasa Australia, Canada, at Amerika at gitnang silangan. O God, ang Quinto family, De La Cruz family, O God, ang Sobrepeña family, Santos family, Calicdan family, Panginoon Diyos, at ganoon din ang De La Cruz family, ang pamilya po ni Brother Emil Dalipe, O God, Sister Memia, Sister Lea Rosas, O God,
Lord, salamat po sa patuloy na pag-iingat mo po sa kanila sa gitna ng COVID-19. Ganon din po, Sister Lisa Domingo, yung kanyang ikama, Panginoon, ay patuloy po namin, O God, na dinadalangin sa iyo na siya ay iyo pong i-release yung kanyang ikama, Panginoon Diyos. Ganon din po si Brother Arnel Alcon at ang kanyang pamilya. Si Brother June Soribio at Marvin Soribio and family, Mario Soribio, Mary Degay Sumido, Enriquez and family, O God. Salamat po, Diyos, sapagkat sa umaga ito, ikaw ang patuloy na aabot at tutugon sa kanilang mga kahilingan at patuloy na sila ay iyong pagpapalain. Salamat po, Panginoon. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay sa taong 2021. Aangkinin po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala at ang iyong himala at patuloy na pagsama at gabay sa amin sa taong 2021. Salamat po, Diyos. Dinadakila, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Doon sa mga hindi yun nakapagpatotoo, mga kapatid, hanggang bukas po, itong buong sanlinggo, ang gagawin po natin ay magpapatotoo po tayo at atin pong mag-i-inventory po tayo ng mga biyaya at mabubuting bagay na patuloy na ginawa ng Diyos sa atin sa taong 2021. Kaya ang hamon ko po sa inyo, mga kapatid, ay i-share po natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos upang sa gayon mas marami ho ang ma-encourage na mga kapatiran. Ano po, mga taong ating pong patuloy na binabahagian ng ating salita ng Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. So shout out po kay Sister Jane Supremo na nanonood po ngayon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos sa iyong buhay, Sister Jane Supremo. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. So bueno, tayo po natapos na po sa ating pong isang oras na pamamahayag at pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, at muli po ay nagpapasalamat ang inyong lingkod na kayo po ay nakilahok at nakibahagi po sa ating pong pag-aaral at nawa ay mayroon po tayong natututunan sa ating pong patuloy na pagsasaliksik ng kanyang mga salita. At wag na wag ninyong kalilimutan laging ibahagi ang ating gawain, praise God, upang sa gayon ay mas marami pa tayong maakay sa paanan ng ating Panginoon Diyos. Okay, salamat po sa inyo at nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa loob ng ating sambahayan at patuloy nawa ang kanyang pagliligtas ay babaunin po natin sa pang-araw-araw na paglalakbay po natin saan man tayo mapunta, saan man tayo gumawi, ay nandoon ang kaligtasan ng Panginoon sa atin at tayo pagharian ng kanyang banal na presensya upang sa gayon ay maghari ang kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Okay, shoutout din po kay Sister Mimi Perino Pundario at sa kanyang mga kasama dyan sa bahay, kina Sister Ellie Pundario at sa kanyang tiyahin na sila yung pong Perino family. Purihin ang Panginoon. Sa kahirapan ay walang sa karamdaman ang lahat ay may hanggan sa mundo. So, salamat po muli sa lahat ng mga nagpatid ng kanilang mga pamasko at pangbagong taon. Salamat po sa inyong walang sawang biyaya at pagpapala na ibinabahagi sa lingkod ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Kay Sister Estrella Perino po pala yun. Estrella Perino. Purihin ang Panginoon Diyos. So, ang Diyos po ang gaganti sa inyong mga kabutihan at nawa
ang buhay po natin ay laging nasa pag-iingat at kalinga ng ating Panginoon Diyos. Praise God, manatili po tayong ligtas, manatili po tayong malusog, at manatili po tayong matibay at matatag, at huwag mag-aatubili na laging lumapit sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ang awa tabag sa panahong kailangan nyo ito, sapagkat sa Diyos walang imposible. To God be all the glory! Bye-bye po. God bless us all. See you again tomorrow! Problema'y humaharap para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan, tuloy na inaasahan, di rin natagpuan. Ako'y nagdurusa, forever sa buhay, ako ay iyong. Bueno, salamat po sa lahat ng nakisama at nakibahagi sa pag-aaral ng salita ng Diyos.